on at mag-register para po makita yung mga available vacancies, mga bakanteng trabaho po na maipopost din po natin sa mismong araw ng kalayaan. Samantala, kahit wala pang June 12 ay maaaring bumisita ang job seekers sa mga Public Employment Service Office o PESO para alamin ang mga job vacancy na bubuksan sa darating na Huwebes. Ang mga PESO managers po natin ay handa kung tumulong kung paano po mag-register sa PhilJobNet dahil ang mismo mga PESO managers natin meron din po silang track. Nakikita po nila kung ano mga bakanteng trabaho mula sa ating PESO Employment Information System. Kaya kung magbibigay nila itong mga impormasyon ito sa ating mga kababayang bibisita po sa mga PESOs. Si DOLE Assistant Secretary Patrick Wirawan. Attention. 22 minutes after 11 o'clock na nanawagan sa Senate Committee on Labor and Employment Chairman Senador Joel Villanueva sa Kamara na isubiti na sa Senado ang ibinasa nilang 200 pesos legislated wage bill. Iginaid na Senador Conferes o listahan lamang ng mga uupo sa Bicameral Conference Committee ang isinumite sa kanila ng Kamara. Paano kanya mag-a-agenda ito? Kahit kayo, wala pa silang kopya ng kanilang ipinasang panukalang batas. Nais ni Villanueva na magkaroon ng bicameral meeting at maipaisa ito bago matapos ang 19th Congress. Kung talagang seryoso sila dun sa ipinasa na 200 wage increase, padala naman po nila dito. Kung gusto nila na mabicam namin, kung gusto nila na ma-agenda namin, hindi po pwede na ang ipapadala nila yung pangalan ng mga kongresista ng mga kabicam namin, pero yung bill hindi namin alam kung anong laman ng bill na ipinasa nila. Sa Senate Committee on Labor and Employment Chairman, Senador Joel Villanueva. Grupo ng mga negosyante na nawagan sa Kongreso na pag-aralan muna ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Si Melanie Valdos Reyes sa balita. Radyo Pilipinas. Nanawagan ang Management Association of the Philippines o MAP sa Bicameral Conference Committee na kailangan magsagawa pa ng mas malawak na konsultasyon hinggil sa panukalang dagdag na 200 pesos sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa private sector. Ayon sa MAP, bagamat suportado nila ang hakbang para makabuti ang kalagayan ng mga minimum wage earners at kanilang pamilya, tutol sila sa biglaang dagdag na 200 piso sa sahod. Anila hindi mababang sahod ang ugat ng problema, kundi ang mataas na gastusin. Dapat anyang pagtaunahan ng pansin ang wage to cost ratio, hindi lang ang sahod. Dagdag pa ng MAP na nanawagan sila sa mga employers na tumulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pag-shoulder ng kontribusyon ng SSS, pag-ibig at PhilHealth at pagbabahagi ng hindi bababa sa 20% ng kanilang net income bago ang buwis sa mga empleyado. Una nang nagpahayag ng pagkakahala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at Makati Business Club sa legislated wage hike na anilay maaaring magpataas ng inflation, makaapekto sa small businesses at mabawasan ang overall competitiveness ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdes Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 25 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Maayong buntag mga kaigsunan. Narito ang mga balita mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang DSWD nagsagawa ng nationwide reorientation sa ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKA. May live reports si Marian Bastasa. Marian. Radyo Pilipinas. Report. Walang mas implementasyon sa Kapusang Kita Program o AKA sa gawa ang Department of Social Welfare and Development ng nationwide reorientation. Babalikan po natin si Marian Bastasa. Marian, babalikan ka namin sa ilang saglit. Philippine Area of Responsibility ang binabantayang Low Pressure Area o LPA. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres, naging bagyo ang LPA sa labas ng bansa. Gayunman, hindi nito inaalis ang posibilidad na muling pumasok ito sa Pilipinas. Panglilinaw naman ng Pag-asa, kahit pa pumasok o hindi ang LPA sa bansa, ay magpapaulan pa rin ang habagat. Ayan ang pag-ulan po ngayong araw is mas idulot po na epekto ng southwest monsoon o habagat. Magdadala po ito ng makulimlim na panahon sa maraming bahagi ng Central Luzon at na rin dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaros, Cavite Region as well as sa buong Visayas. At mas mararamdaman po yung malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Oxy
Occidental Mindoro at Palawan. Kaya doble ingat na naman po sa mga kababayan natin dyan sa mga posibilidad ng mga pagbaha o pagtubog ng lupa. Si Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Sa mga kaugnay na balita, nagpatuloy ang flood control of projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa programang Bagong Bayang Mahal, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na isa sa mga tinututukan nila ngayon ang mababang river bend sa mga mabababang lugar. At dahil dito ay kinukonsidera nila ang dredging sa mga ilog para pigilan ang pagbaha. Kaya marami yung mga low-lying areas na madaling bahain dahil nga